Si Yoki ang pinakamalakas na demonyo sa Demon Kingdom, nakatakdang patayin ang Hero Party at tiyakin ang tagumpay ng Demon King, ngunit may isang problema, may gusto siya sa isa sa mga miyembro ng Hero Party. Sa wakas ay nakarating na ang Hero Party sa labas ng Demon Castle, at natapos na nila ang lahat ng side quest, kaya sigurado silang malakas na sila para manalo. Gayunpaman, pagpasok nila sa kastilyo, nakasalubong nila ang isang mababang antas na general ng demonyo, si Yoki, at lubos siyang nagwagi laban sa kanila. Gaano man karaming malalakas na atake ang gamitin nila, nagagawa pa rin ni Yoki na daijin sila, na sa huli ay nagiging walang malay ang lahat ng bayani, ngunit sa halip na tapusin sila, sinimulan niyang gamutin ang kanilang mga sugat dahil hindi niya gugustuhing mamatay sila dahil sa kanya, ngunit doon niya napansin na ang support mage ng Hero Party ay talagang cute. Gumugugol siya ng buong 10 minuto sa pagtitig lang sa kanya, pero pagkatapos ay lumabas ang kanyang mga nasasakupan at medyo kakaiba sa kanila na nakatayo lang siya sa ibabaw ng walang malay na babae ng matagal. Tinanong nila siya kung tatapusin na niya ang mga bayani para makapagpatuloy na sila sa kanilang araw, pero sinabi ni Yuki na hindi siya gustong pumatay ng sinuman. Sa halip, sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan na ihatid ang mga bayani sa isang kalapit na nayon bago sila magising, kaya nagsimula silang lahat na hilahin ang mga bangkay palayo, at nadismaya si Yuki dahil napalampas niya ang kanyang pagkakataon na magpaputok. Isang buwan na ang lumipas, nagbibigay ng ulat si Yoki sa Demon Lord, at tila, 13 beses pang sinubukan ng mga bayani na pasukin ang lugar sa nakaraang buwan, at sa bawat pagkakataon, pinatutumba sila ni Yoki at iniwan sa isang ligtas na lugar. Pinupuri siya ng Demon Lord dahil madali niyang natapos ang mga nanghihimasok, ngunit tinanong niya kung bakit hindi pinapatay ni Yoki ang mga ito. Nag-imbento ng dahilan si Yoki at sinabing napakahina ng mga bayani kaya hindi niya naisip na sulit pang patayin ang mga ito, pero sa totoo lang, ayaw lang niya talagang pumatay ng tao. Sinabi sa kanya ng Demon Lord na kung hindi niya gustong patayin ang mga ito, kailangan niyang ipagawa ito sa kanyang mga tauhan. Ngunit alam ni Yoki na walang pagkakataong manalo ang kanyang mga tauhan laban sa mga bayaning iyon, at kahit manalo sila, hindi niya gustong mamatay ang cute na batang babae. Kaya sinabi niya sa Demon Lord na siya mismo ang baalang mag-asikaso sa mga bayani sa susunod. Natuwa ang Demon Lord nang marinig niya iyon, kaya pinawalan niya si Yoki, ngunit habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ano ang dapat niyang gawin. Kung susubukan niyang iligtas ang mga bayani sa susunod, magdudulot ito ng maraming problema, pero kung hahayaan niyang labanan nila ang ibang demonyo, mawawasak ang kastilyo. Maaaring mukhang mahina ang mga bayaning iyon kumpara sa kanya, pero dahil lang iyon sa hindi kapani-pani walang lakas ni Yoki. Kaya kung sakaling makalampas sila sa kanya, tiyak na walang kahirap-hirap nilang matatalo ang Demon Lord. Hindi naman siya partikular na magmamalasakit kung matatalo ang Demon Lord, pero ayaw niyang masaktan ang pari, kaya nag-isip siya ng plano. Sa susunod na pagtatangka ng mga bayani na sakupin ang Demon Castle, muling lubos na nangingibabaw si Yoki sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na patumbahin silang lahat, pinayagan niya silang makatayo muli at inalok sila ng pagpipilian. Sabi niya, dapat malinaw na sa kanila ngayon na wala silang pag-asang makalampas sa kanya, pero handa siyang gumawa ng exception ngayon. Sabi niya papayagan niya silang dumaan, pero sa kondisyon lang na iwan nila rito ang pari kasama niya. Agad na tumanggi si Yuga dahil hindi niya kailanman iiwan ang isang kasama, ngunit lumapit sa kanya ang salamangkero at sinabing malamang natanggapin niya ang alok dahil baka ito na lang ang kanilang tanging pagkakataon upang talunin ang Demon Lord. Bukod pa riyan, napakaraming pagkakataon si Yoki para patayin sila sa nakaraang buwan, pero sa bawat pagkakataon, ligtas at maayos lang niya silang binababa, kaya malamang na okay lang si Cecilia. Gayunpaman, hindi iniisip ni Yuga na tama na iwan ang kanyang kasama sa kamay ng kaaway, ngunit sinabi ni Cecilia sa kanya na magpatuloy nang wala siya dahil magiging maayos naman siya ng mag-isa. Dahil nagpupumilit si Cecilia, pumayag na ang lahat sa kasunduan ni Yoki at nagpatuloy, iniwan sina Cecilia at Yoki na mag-isa sa kwarto. Ngayong wala na ang iba, hinarap ni Cecilia si Yoki at tinanong kung ano ang balak niyang gawin sa kanya, ngunit sa kanyang lubos na pagkabigla, sinabi nito na umibig siya sa kanya sa unang tingin at hiniling na maging kasintahan niya. Sa lahat ng bagay na inakala ni Cecilia na mangyayari,
hindi niya inaasahang makatanggap ng pagtatapat mula sa isang general ng demonyo, at hindi niya alam kung paano siya dapat tumugon doon, kaya magalang na lang siyang tumanggi. Wasak ang puso ni Yoki at nagkulong sa isang bola sa sahig upang hintayin ang kamatayan dahil wala nang halaga sa kanya ang anuman. Medyo masama ang pakiramdam ni Cecilia, kaya tinanong niya si Yoki kung okay lang siya, pero napagtanto niya na baka lahat ng ito ay isang paraan para mapababa ang kanyang pagbabantay, kaya itinaas niya ang kanyang cetro at itinuro kay Yoki. Pero nakakagulat, hindi man lang siya nagreaksyon at nanatili lang doon. Tinanong niya siya kung bakit hindi siya lumalaban, kaya sumagot si Yoki at sinabing walang saysay. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pag-amin ng kanyang nararamdaman sa kanya, at dahil tinanggihan siya nito, handa siyang mamatay sa kaalamang sinubukan niya ang kanyang makakaya. Akala pa rin ni Cecilia sinusubukan siyang lokohin, pero sinabi ni Yoki sa kanya na talagang pagod na siya sa ganitong pamumuhay. Bilang isang general ng demonyo, napipilitan siyang bantayan ang silid na ito ng walang tigil, at ang tanging oras na pinapayagan siyang lumabas ay para umatake sa mga nayon ng tao, at hindi niya gustong gawin ang ganitong bagay. Maaaring demonyo na siya ngayon, pero dahil lang iyon sa muli siyang ipinanganak sa mundong ito, kaya sa loob, tao pa rin siya sa puso. Kung ganoon, tinanong ni Cecilia kung bakit pinili niyang maglingkod sa Demon Lord, dahil sigurado siyang sa lakas niya ay kaya niyang patayin ito kung gusto niya. Sinabi ni Yoki na pinag-isipan niya ito, ngunit napagtanto niya na kung papatayin niya ang Demon Lord, siya mismo ang automatikong magiging bagong Demon Lord, at mas masama yun para sa kanya, kaya pinili na lang niyang mamuhay bilang isang mababang antas na gwardya upang maiwasan ang pinsala hanggat maaari. Ang buhay niya ay puno ng kalungkutan at hindi matiis, ngunit nagbago ang lahat nang makita niya ang mukha ni Cecilia. Maaaring isang buwan lang niya nakilala ito, at oo, karamihan sa panahong iyon ay ginugol niya sa pagpapatambal sa kanya, pero iyon ang pinakamagandang buwan ng buong buhay niya bilang isang demonyo, kaya ngayon natapos na, wala na siyang pakialam kung ano ang mangyari. Sinabi ni Cecilia sa kanya na tumigil sa pagsasalita ng ganoon, dahil kung tunay siyang tao sa loob, gaya ng sinasabi niya, hindi pa huli ang lahat para mamuhay siya ng may kabuluhan. Ilang araw pagkatapos matagumpay na talunin ng Hero Party ang Demon Lord, bumalik sila sa kabisera kung saan nagpasalamat ang hari sa kanilang magiting na pagsisikap. Ipinahayag niya na ang susunod na 3 araw ay lalaan sa pagdiriwang ng mga nagawa ng Hero Party, ngunit sa parehong oras, sa labas ng lungsod, kara-rating lang si Yoki at naghahanda ng simulan ang kanyang buhay bilang tao. Binigyan siya ni Cecilia ng direksyon kung paano makarating dito, kaya ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay magpanggap na tao at makakapagpalipas siya ng oras kasama niya. Pero una, kailangan niyang tanggalin ang sungay niya, at siguradong masakit yon. Habang nagaganap ang parada para sa mga bayani, nagtungo si Yoki sa Adventurers Guild at humiling na magparehistro. Ang lalaki sa counter ay inis kay Yoki, pero hindi dahil hindi niya siya gusto, kundi dahil tamad siya at gusto niyang matapos ang araw nang walang ginagawa. Dahil gusto ni Yoki na magparehistro, kumuha siya ng form sa pagpaparehistro at ibinigay ito sa kanya upang punan. Pagkatapos punan ni Yoki ang form, ipoproseso ito ni Clayman at gagawa ng guild card para sa kanya. Ipinaliwanag niya na kailangang magsimula si Yoki sa F rank, ngunit maaari siyang umakyat sa S sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga quest at pagpapataas ng kanyang reputasyon. Kapag nakumpirma ni Yoki na naiintindihan niya ang mga patakaran, ibibigay na sana ni Clayman ang kanyang guild card, pero bago niya gawin iyon, sinabi niya kay Yoki na napakahirap muling mag-issue ng mga card na ito, kaya mas mabuting huwag niya itong mawala. Partikular, sa loob ng susunod na 3 araw dahil si Clayman lang ang may shift hanggang matapos ang Hero Festival, at hindi niya gustong harapin ang lahat ng abalang administratibo. Nangako si Yoki na mag-iingat, kaya kinuha niya ang kanyang card at umalis para tapusin ang ilang misyon, at sa pagtatapos ng araw, kumita siya ng malaking halaga. Hindi pa niya nakikilala si Cecilia, pero ang plano niya ay magtrabaho muna bilang adventurer at maging sapat ang tagumpay para maging karapat-dapat kay Cecilia, at pagkatapos gawin ang lahat ng iyon, kapag nagtapat ulit siya sa dalaga, siguradong tatanggapin nito ang kanyang pagmamahal. Sa mga susunod na araw, regular na nagpapakita si Yoki sa guild para tanggapin ang pinakamaraming quest na kaya niya, at nagsisimula na siyang makakuha ng kaunting atensyon dahil nagugulat ang mga tao sa bilis ng pag-akyat niya sa ranggo.
Ngayon, kukuha siya ng 5 pang bagong quest, kaya diretso siyang naglakad papunta sa mesa ni Clayman at hiniling sa kanya na ay proseso ang mga ito para sa kanya. Pero galit na galit si Clay dahil hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na nagdadala si Yoki ng napakaraming trabaho sa kanya gayong may isa pang receptionist sa kabilang dako. Sinabi ni Yoki kay Clay na nagiging malapit lang siya sa kanya, lalo na dahil nakakagulat siyang bilis sa pagproseso ng lahat ng mga form ng quest na dinadala niya. Pero speaking of which, nagtataka na si Clay kung sino talaga si Yoki, dahil imposibleng isang ordinaryong baguhan ang makapagtaas ng ranggo mula F hanggang D sa loob lang ng isang linggo. Medyo nag-aalala si Yoki dahil hindi niya naamalayan na baka mapahamak siya sa sobrang pagtatrabaho, pero walang balak si Clay na imbestigahan siya. Masyadong maraming trabaho iyon, at hindi naman krimen ang mabilis na pag-akyat sa ranggo, kaya walang dahilan para magkaproblema si Yoki dahil doon. Naluwagan ang pakiramdam ni Yoki nang marinig iyon, ngunit bago pa man matapos ni Clay na ay proseso ang mga quest, lumapit si Cecilia at hiniling kay Yoki na kanselahin ang kanyang mga quest para sa araw. Sabik siyang makita ulit siya, pero mukhang may seryosong pag-uusapan, kaya pinakiusapan niya si Yoki na pumunta sa bahay niya para makapag-usap silang dalawa. Agad-agad pumayag si Yoki, at nang sa wakas ay makarating sila, dinala siya ni Cecilia sa loob at naghanda ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya siya nagawang makipagkita ng mas maaga, pero sinabi ni Yoki na hindi na kailangang humingi ng paumanhin dahil hindi rin naman siya gaanong nagsumikap na makipagkita sa kanya. Sa pagbanggit dyan, tinanong niya ito kung paano niya nalaman na nasa guild siya ngayon, kaya ipinaliwanag nito na halos lahat ay nag-uusap tungkol sa kanya kamakailan. Halos hindi pa naririnig na may baguhan na umakyat sa ranggo ng kasing bilis niya, kaya natural lang na magsimulang mag-usap ang mga tao tungkol dito, at nang marinig ni Cecilia ang mga chismis, alam niyang si Yoki ang may gawa nito. Na nagdadala sa kanya sa paksang gusto niyang talakayin sa kanya. Sinabi niya kay Yoki na gusto niyang tumigil ito sa pagiging adventurer, at nagulat ito nang marinig ito dahil walang katuturan, pero sigurado siyang may dahilan, kaya humiling siya kay Cecilia na ipaliwanag kung bakit. Sinabi ni Cecilia sa kanya na maaaring natalo na ang Demon Lord, pero hindi naman ibig sabihin na nawala na lahat ng banta sa mundo, at nag-aalala siya na magsisimulang mag-away ang iba't ibang bansa na nagtutulungan para maipakita ang kanilang kahijitan sa isa't isa. May mga palatandaan na ito dahil hindi mabilang na bansa ang sumubok na ipadala ang kanilang mga prinsesa sa bayani upang magtatag ng politikal na kasal para magamit siya bilang tao-tauhan kapag dumating ang panahon ng digmaan. Lahat ng bansa ay abala sa paghahanap ng malalakas na kaalyado na gagamitin, at dahil sa galing ni Yoki sa guild, hindi magtatagal bago mapansin ng mga bansa at subukang kunin siya para sa digmaan. Alinman doon, o ituturing nila siyang kaaway, at masisira ang kanyang bagong buhay bilang tao. Kaya naman gusto ni Cecilia na tumigil siya sa pagiging adventurer, at naiintindihan ni Yoki kung bakit siya nag-aalala, pero may mga bayarin siyang kailangang bayaran, at ang pag-a-adventuring lang ang tanging paraan para kumita siya. Naiintindihan ni Cecilia iyon, kaya naman sinabi niyang handa siyang personal na kumuha sa kanya, subalit, wala siyang sapat na pera para bayaran si Yoki ng halagang katumbas ng kanyang lakas, kaya naman, upang punan ang kakulangan, nag-alok siyang gawin ang anumang gusto niya dahil hindi niya kayang ipahintulot na gamitin siya ng bansa bilang tauhan sa digmaan. Sinabi ni Yoki sa kanya na tumigil sa pagyuko, dahil walang anumang bansa ang maaaring gawin para kumbonsihin siya na sumali sa isang digmaan, lalo na sa isang labanan. Sa huli, si Cecilia lang ang taong handa siyang pakasalan. Naluwagan ang pakiramdam ni Cecilia nang marinig na hindi magpapatinag si Yoki, at kung sigurado siyang hindi siya malilinlang ng anumang pakana. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na malaya siyang magpatuloy sa paglalakbay kung gusto niya, bagaman dapat pa rin siyang maging tahimik. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, at nagkataong ito ay ang ina ni Cecilia, at narito siya dahil interesado siyang makilala ang kaibigang dinala ng kanyang anak sa bahay. Tinanong niya si Yoki kung sinabi na ni Cecilia sa kanya ang tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, at pagbanggit pa lang niya ay nahihiya na si Cecilia, pero tuloy pa rin ang kanyang ina. Maraming proposal na natanggap si Cecilia kamakailan, lahat ay tinanggihan niya, kaya tinanong ng kanyang ina si Yoki kung gusto niyang pakasalan si Cecilia. Talagang gustong pakasalan ni Yoki si Cecilia, pero sinabi niyang hindi niya ito magagawa sa ngayon,
dahil sa tingin niya ay hindi pa siya sapat, kaya kapag nagkaroon na siya ng matatag na buhay, muli siyang magtatapat sa kanya at siya na ang magdedesisyon kung gusto niya siyang pakasalan o hindi. Gusto ng nanay ni Cecilia ang sagot ni Yoki, dahil kung sinabi niyang oo, hindi pa rin niya siya papayagan na pakasalan ang anak niya. Pero ang sagot niya ay nagpakita ng pagiging mature, kaya sinabi niya sa kanya na malugod siyang tinatanggap sa bahay na ito anumang oras.